Naku, not detected yung ECM nyo. Hindi na-scan. Malaki problema natin. Hindi talaga under to. ECM. May issue tayo rito. Sige nga, itaas mo pa nga. Sige, i-clear mo muna lahat yung DTCs. Bali, nung tinanggal nyo yung battery, ano nangyari? Namatay po. Namatay na yung makina. Okay. Sinubukan niyo pang i-start sir din. Nakailaw pa rin ng ABS, ang SRS, ang IMO, ECM, wala. Okay. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong Montero po na to, ito po yung dinala dito sa Autoruns na nakasakay sa tow truck. Medyo hapon na po yun. Kaya nung ito'y aking sinimulan na i-troubleshoot, scan muna natin, ayaw mag-start. Marami kasing na-store na trouble codes to, doon sa pagkakawala ng baterya, doon sa Baka kapag tanggal ko ng yung pagtanggal fuse. niya nung ng fuse. nagkaroon ng conflict yan. Alin po yung tinanggal nyo? Ay, dalawa pala to. Itong dalawa po. Itong dalawa. Yung dalawa na yon. Yan. 7.5 saka dalawang 7.5. Yung problema nito, inabot na po kami ng gabi kaya itinigil ko muna. Ngayon, ang issue po nitong Montero na to, yung habang dinadrive po ito ni Ka Orlando Carpio, no, umilaw yung battery indicator dito sa kanyang gauge. Tapos ipinahinga niya doon sa kanila and nung tinest niya ngayon, ginawa niya ngayon yung DIY. Yung makalumang mga pagdi-DIY na habang umaandar, tatanggalin mo yung isang terminal ng battery. At dahil po doon, nung ginawa niya yon, nung sinubukan niya ulit na ilagay yung terminal, ayaw na pong umistart ng makina nito. Para sa akin, ang aking na-diagnose dito ay nagkaroon ng glitch yung kanya pong immobilizer. Kaya po, nung ito ay chinek na namin, iniskan namin ni Rudy nung hapon din na yon, umilaw po yung immobilizer, umilaw yung ABS, yun yung na-scan namin na may mga error codes, pati po yung e-tax, no? Nagsiilawan po yan at yung kanya pong computer ECU ay hindi po ma-detect ng ating scanner. So hanggang doon lang yung nagawa ko nung araw na yon at kinabukasan naging busy din ako at kanina nga po mula kaninang umaga ay sinubukan na nating ayusin ulit itong Montero po na ito. Alam niyo mga kapatid, napakasimple lang pala ng naging problema. Yun nga po, nagkaroon po ng glitch yung pong Montero na to, yung kanyang transponder, yung mismong kanyang immobilizer, no? Nagkaroon sila ng glitch, hindi nag-uusap si Kipob, yung transponder, saka yung immobilizer dito po sa loob ng kanyang sasakyan. Kaya po, naging problema talaga yon kasi kapag hindi gumana ang immobilizer ng inyong sasakyan, ito po kasi anti-death feature ng mga sasakyan, lalo na yung mga bago po ngayon. Yung susi ito, sa loob po nito ay mayroong transponder. Yung transponder po na yon, ang tawag doon ay transponder to transmit and to respond, no? Yun po yun, trans and respond, no? Transponder. Kapag ito ay nagkaroon ng issue, nagkaroon to ng problema, pwedeng humina ang battery nito o kaya nagluluko na tong susi na to, hindi mo talaga may start ang iyong engine. Kaya po, doon sa pagkakataon na yon at bigla niyang tinanggal yung terminal ng battery doon sa engine, nagkaroon ng glitch kasi sudden yung pagkakatanggal. Tapos, may malaki pang issue kasi to. Talaga pong sira na yung kanyang alternator. So, nagpatong-patong yung problema na yon. Tapos, nagkaroon ng issue yung immobilizer. Hindi mo talaga mapapa-start ang engine mo. Dahil yun nga po ay anti-death feature nung sasakyan na to at maging yung iba pang mga sasakyan. Kaya po, nag-concentrate po ako dito sa pag-troubleshoot nung immobilizer, pati yung transponder, pati itong Kipob, no, nagpalit na rin po ako ng battery nito. Palitan natin ng battery. Itong kanyang Kipob, yung kanyang susi, Maxell, Energizer, ang ating ipapalit. Ito po ay CR2032. 2032 din yan, no, na Energizer. Para talagang sigurado. Huwag kayong magpapalit ng mga battery na hindi niya kamodelo talaga or yung hindi tama, no? Yung number, yung dapat tama. Lalo na yung mga ganito na naka-immobilizer. Tapos tatanggalin natin itong luma. Dali lang naman yan. Pag natanggal, kawit mo na itong bago. Yan. Tingnan natin kung umiilaw. Ayun, umiilaw. Oh. Okay. Sara na natin ngayon.
Yun. Okay. Ito na po yun. Ilaw ulit. Nga natin. Ang mga ginawa ko na lamang dito ay pinag-aangat ko yung mga relays po nito, yung mga fuse nito, chinek natin lahat. At sa mga wirings, nag-check din po tayo. Lahat naman po ay okay. So, nagbunot lang din naman tayo ng mga sakit dito po, doon sa kanyang immobilizer. At ibinalik din natin. Tapos, nagpalit na rin po ako ng battery. Ito pong kanyang remote. No? Ngayon, sinuwerte po yung may-ari nito, kapatid po kasi natin to, si Ka Orlando Carpio. Sinuwerte po siya na okay na po ngayon. Ito pong Montero po na ito. Wala akong iba't ibang mga ginawa dito, pero ang totoo po, may problema talaga yung kanyang alternator. So ito po, umi-start na po ito, okay na po, Ka Orlando, ang inyong unit. At kaya po ito'y ibinlag ko kasi hindi ko kayang sikmurain na ako ay maniningil ng sobra-sobra at gagawa ako ng ibang mga issues. Pero sa totoo lang po, wala namang ibang naging problema dito. Nagkaroon lamang po talaga ng glitch ang inyo pong immobilizer. Kapag po kasi nagkaroon ng glitch ang immobilizer, pati yung ECU mo, talagang hindi mababasa ng scanner yan kapag ka nagka-problema ang immobilizer. Kasi yun nga, yung kanyang feature na kahit na anong gawin, nung halimbawa ito ikakarnap, no? At mapaandar man nila yan, hihinto pa rin yan na kahit na mga ilang metro lang ang tinakbo or talagang hindi nila mapapagana itong sasakyan. Ngayon, dahil doon sa nagawa ni Ka Orlando Carpio na tinanggal niya ng bigla yung supply doon sa buong system dahil tinanggal niya yung terminal ng battery doon sa negative, kaso sira na nga yung alternator eh. So nawalan ng supply, abrupt yung pagkakaputol, parang yun nga, yung computer, nung sinasabi ko nga sa inyo, parang yung computer nung ako'y nag-e-edit, no, diyan sa GMA7, biglang nawala yung aming kuryente, nung panahon na wala pa kaming UPS diyan, no, bago mag-year 2000, nawawala din talaga yung mga projects namin. Kaya ngayon, ang mangyayari, ulit kami sa editing, no? At ako yung unang-unang gumamit ng Avid computer, Media Composer po, diyan po sa GMA7. So, yun ang nangyari dito, mga kapatid. Ito okay na to, umi-start na to. Yun nga lang, may problema yung alternator. Nakailaw pa rin yung ating battery indicator dito sa gauge. Kaya dito naman sa pagkakataong ito, ang marirekomenda ko sa may-ari nito, si Ka Orlando Carpio, ay bumili na lamang po tayo ng alternator na bago. Kasi ito pong inyong unit ay merong history na ganito, na nagkakaroon ng glitch kapag nagkaroon ng problema ang inyong power supply system, no, nung inyong makina. Papaandarin ko ngayon itong unit na to at ipapakita ko po sa inyo na okay na kumpara doon sa nakaraan nung dinala po ni Ka Orlando yung unit po na to. Siya nga pala, bago ko paandarin, no, kaya po ang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko masisikmura na mag-charge ng additional na trabaho dito. Wala naman akong ginawa. Dahil si Ka Orlando po, napakalaki ng tiwala niya sa Autorun, sa akin, kahit nagaling pa siya diyan sa North Caloocan, tapos napatignan na rin niya sa mga mekaniko doon, hindi napaandar itong unit na to, bumayad na rin po kasi siya ng halos 10,000 pesos doon sa towing. Madala lang po talaga dito sa Autoruns yung kanyang unit. At si Ka Orlando Carpio po, senior na rin po ito. Talagang napakalaki po ng paggalang natin sa mga senior, lalo na talagang nagtitiwala po sa atin kay Autoruns. Okay, i-start ko na po ito ngayon, mga kapatid, para po ipakita ko sa inyo na ito pong Montero na to ay okay na. Ang problema na lang nito ay yung alternator. Pero bakit i-start? Kasi nagpalit ako ng battery na malakas. Okay, eto na. Start na natin. Okay na po. Ayan. Pero nakailaw yung battery natin. Ayan po, nakailaw. O kaya meron din tayong ganyan na triangle sign, no? Exclamation point, at iyan nga, sinasabi nga dito sa gauge na yung battery charging natin, charging system service required. Ayan. Ngayon, hindi ko pagtatagalin to kasi pwedeng makasira din yan pag bigla na namang nag-abrupt na maubos yung ating battery, yung charge ng ating battery, ay baka magka-problema na naman. Kaya patayin na po natin. Yung mga na-scan po namin dito nung unang dinala, itong Montero po na ito, ay ipapakita ko po sa inyo. Yun nga po, dito po ay nakalagay yung na-scan natin dito sa Montero Sport 2017 model 4N15 Maybach.
Anti-lock braking system, na-scan natin yan. Instrument cluster, yan, engine can timeout. Tapos yung e-tax, meron din tayong na-scan sa e-tax. Immobilizer. Kaya po nung nakita ko na na-scan yung immobilizer, hindi po talaga aandar itong makina nito. Lahat po yan ay na-i-invalid kapag ka po kasi hindi gumana yung immobilizer, pati yung mga supply na kuryente or voltahe doon sa mga sensors, pati doon sa mga modules na yan, ay napuputol talaga ang kanyang kuryente. Kaya hindi talaga yun gagana. Kahit anong gawin mo, hindi mo yan mapapa-start. So ngayon, nagpalit na ako ng battery, umi-start na to, pero kailangan po na mapalitan yung alternator nito. Okay, ka Orlando Carpio, makakatipid na po kayo ngayon. Wala naman tayong ibang mga ginawa dito. Malaki na yung gastos sa towing, pati yung mga ibang tumingin nito. At ito lang po talaga ang magagarantya ko po sa inyo. Hindi kaya po ng kalooban ko, ng damdamin ko, na ako ay gumawa ng mga bagay na magdagdag ako ng sira, maningil ako ng malaki, tapos wala naman talaga. Kaya ito po isinama ko sa vlog para po mapanood nyo. Mga kapatid, update lamang po dito po sa may-ari nitong Nissan Navara. Kasi siya po ay pupunta na sa Saudi Arabia. Ngayon, hanggat nandito pa siya sa Pilipinas, yung may-ari po nito, ipakita ko lamang po sa inyo. Wala na po yung inyong makina na ibaba na namin. At ito nga po yung engine block niya. No? Chine-check up na po namin lahat ng pyesa. At ang mga pyesa po nito ay talagang bibili natin sa talagang Nissan supplier, legit na Nissan supplier, para puro original po ang mailalagay natin dito sa inyong makina. Yung sigurado na mga pyesa. Mga kapatid, dumating na po yung mga order ko. Yan po sa bubble heads. Ito pong mga pyesa na to ay pyesa po ng Volkswagen ni Kuya Mer. Malapit-lapit nang matapos yung Volkswagen ni Kuya Mer. At ito po, puro mga bagong pyesa. Yung ipinadala sa akin ni Kuya Edwin naman, Sir Edwin ng bubble heads. Ito po yung mga binili natin para sa Volkswagen. Ayan. Pakihawak mo nga, Kuya Jaime. So ito, dalawa yan. Tapos, narito na rin, yung panglikuran pala to, yan pala ay pangharapan. No? Ito naman yung tail light. Oh. Kaya kita tinawag dahil ikaw trabaho mo yan. Ano? Siya yung ating electrician. Tapos, meron kasi akong ipinagawa, no? Na karburador kay Kuya Edwin sa bubble head, no? Ito pong karburador na to, ito ay pasado na, tested, okay. Ngayon, si Kuya Edwin ng bubble head, no? Mga kapatid, binigyan ako. Alam mo, Jaime, binigay lang sa akin to ni Kuya Edwin, bubble head, oh. Ang dami niyang binigay sa akin. Hindi ko alam kung regalo to o basta maraming salamat sa iyo, Kuya Edwin ng bubble head. So, yung ating karburador, ito na. Ang air cleaner mo, no? Ang dami niyang binigay sa akin. O pati itong mga CB Bolt kit na to. Yan, binigay lang to. Salamat sa iyo, Kuya Edwin. Ang dami mong binigay. Ano kaya itong puti na to? Na-excite tuloy ako. Dahil, air cleaner din. So, pwede mong gamitin to dun sa kay Kuya Mer. No, yung green na Volkswagen. Ayan. Ito pa. Dami mo nga magagamit ngayon sa iyong pag-electrical. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik nyo po sa Autorans. Umasa po kayo na gagawin po namin ng lahat na maayos ang aming mga trabaho. Ang importante po doon, kami po ay tapat at matyaga. May mga pagkakataon na nahihirapan po kami sa aming mga trabaho, sa mga sira ng sasakyan, pero hindi po namin yan sinusukuan. Marami rin po tayong mga kaibigan na mga mekaniko, magagaling din po, na nakakasama natin sa pag-troubleshoot po ng mga problema ng mga sasakyan. Tulad po ngayong hapon, nandyan po yung mga sasakyan natin na nakaparada dito. Unti-unti po tayo nagsisimento dito sa ipinahiram sa aking garahe. Ito po ay garahe lamang. At umasa po kayo na safe naman po yung mga sasakyan po dito po sa Autorans. Salamat po ng maraming sa inyong mga panonood ng aking mga vlogs, lalo na po yung mga nasa ibang bansa. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Salamat po sa pagtsatsaga nyo sa inyong lingkod. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat.